So ngayon, pag-aaralan natin about the parables. The parable of the good seed and the bad seed. So, ang Panginoon ay gumagamit ng mga parables para po magturo sa kanyang mga disciples. And now, the kingdom of heaven, verse 24, is likened to a man which sowed good seed in his field. But while man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather him up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest I will say to the reapers, Gather together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Yan po, nabasa natin about the parable of the good seed and the bad seed. At ito po ay in-explain ng ating Panginoon. So, ang parable, ginagamit niya po ito to teach. Pero hindi po nanatiling parable ito dahil ang ating Panginoon ay piniliwanag naman po ito. No? So, ilipat po natin yung ang ating text. Akit natin. So, gumagamit siya ng parables, and with that parable spake he not unto them, para po mapatunayan yung binanggit ng Biblia. Sabi saying, I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. So Jesus went the multitude away and went to the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. So he answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. So ang Son of Man po sa Bible ay tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo. So the field is the world. So ang field ay ang mundo. The good seed are the children of the kingdom. Ang seed na mabuti ay ang mga anak ng kaharian. But the tares are the children of the wicked one. Pero yung tares, yung damo, ay anak ng masama. The enemy that sowed them is the devil, and the harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. So ang kaaway na nagtanim sa kanila ay ang diablo, at ang harvest ay yung katapusan ng mundo, at ang mga ani ay mga anghel. As therefore the tares are gathered and burned up in the fire, so shall it be in the end of the world, of this world. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdoms all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun, the kingdom of their Father. What ears to hear, let him hear. So yan, makikita natin na in-explain din naman po ng Panginoon yan, ang parable na yan. So sabi niya, ang good seed ay ito po yung mga anak ng kaharian, anak ng kaharian ng Diyos. So ang bad seed naman, ito yung anak ng diablo. Sa Bible, natin malalaman na tayo mga anak ng kaharian. So like the wheat, yung good seed, kita natin sa Bible in John 1 verse 12. Ito po ang paraan upang ang isang tao ay maging anak ng kaharian ng Diyos. Sabi, But as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them believe on his name. Yan po, sa kanyang paraan, tayo po ay naging anak ng Diyos. Ang mga tumanggap sa kanya at mga sumasampalataya sa kanya at maging sa kanyang pangalan. Opo, so kaya po tinatawag ang tao na anak ng Diyos dahil po dito sa verse na ito, kung tayo po ay sumampalataya sa Panginoon Jesucristo ng buong puso, tayo po ay tinatawag po na mga anak na ng Diyos, maging sa mga sumasampalataya sa kanyang pangalan. At
paano naman po yung anak ng Diablo, no? So the wicked one, the bad seed or the tares. So ito po yung mga anak ng masama na sabi ay nagtanim sa kanila ay ang Diablo. So sa Bible naman, mayroon pong tinatawag na anak ng Diablo. Ito po yung mga tao na sumusunod sa kagustuhan ni Satanas, nakaaway ng Diyos. At paano po ito natin mababasa sa John ulit, John chapter 8 verse 44. You are of your father the devil, and the lust of your father you will do, no? So yung mga amang Diablo at ang kagustuhan ng iyong ama ay inyong ginagawa. As a murderer from the beginning, but not in truth, because there is a truth in him. When he speaketh lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So yan po ang sinabi ng Biblia. Ang tao po ay naging anak ng Diablo dahil po ang sinusunod ng tao ay ang kagustuhan ng Diablo. Siya po ay sinungaling, mamamatig tao na simula pa lamang. So ang mga anak po ng Diablo ay ang ginagawa po ay ang gawain amang nila na kung saan tinatawag na Diablo, mga kapatid. Okay? So balik tayo dito sa good seed or the children of the kingdom. So paano malalaman na ikaw ay good seed? Binanggit po kanina sa John 1:12 na ikaw ay magiging anak ng Diyos o anak ng kaharian kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon Kristo ng buong puso. So sa dayong paraan, ikaw ay matatawag na good seed, at ang Panginoon na nagtatanim sa iyo o nagtanim sa iyo sa mundong ito upang gawin ang kanyang kalooban, upang magpatuloy sa kanyang salita at kalooban. So paano malalaman na good seed ito o ito ay children o anak ng kaharian? So malalaman natin ang anak ng kaharian sa pamamagitan ng kanyang bunga. Bunga niya. Malalaman natin ang bunga ng anak ng kaharian dahil ito po ay nagbubunga ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Mabubunga po ito ng natawag na kaligtasan. Ang kanya pong bukang bibig, alam niya na siya ligtas. So dito natin makikita ang parable kung saan binabanggit dito ang good seed in yung wheat at ang bad seed in yung tares. So it's difficult to tell the difference between the two, in fact, because before wheat produces fruit, the tares look identical to wheat. And spring wheat, the tares grow together, but the tares grow faster and shoot their branches over the wheat, preventing the wheat from growing and ripening. Therefore the tares appear taller, stronger, and healthier than wheat. Exactly overshadow the wheat and take nutrients out of the soil, causing the wheat to deepen the roots to find roots in need. At this stage, it is very hard to pull out the tares because their tendrils are wound around the wheat, or uproot the tares prior to the wheat becoming mature. Then you run the risk of pulling up the roots and destroying the wheat. Ayan. So bakit po ito dapat atin pong maunawaan at dapat seryosuhin? Because it talks about like counterfeit or panggagaya ang ginagawa ng tares o yung mga anak ng Diablo sa wheat o sa good seed na mga anak ng Diyos. Kaya ngayon hindi ka mag-wonder kung bakit mas mabilis mag-propagate ang mga nasa anak ng masama, and they look like, no, para silang kamukha ng mga anak ng Diablo. So maliwanag po na tinutukoy dito ay ang relihiyon o yung mga nagtayo o marami simbahan ngayon sa ating palibot. So makikita natin napakarami, and they tried, mabilis po silang lumago like the tears binanggit ng Biblia, at ang kanilang mga dahon ay
and spread out ibabaw sa wheat o sa trigo. So, sabihin, mabilis itong lumago, yumabong kaysa trigo. At ang ugat naman ito ay mabilis din niyang pinakalat sa puno ng trigo, kung saan nagdudulot sa trigo na ito ay mahihirapan. No? So, that's why ang trigo or the wheat or the good seed ay mapipilitang ipipenetrate o pailim ang kanyang ugat sa ilalim ng lupa upang ito ay makakuha ng nutrients, kasi sa ibabaw ay kinuha na po ang mga nutrina ng tears at naging sagabal po ang mga ugat ng tears sa pagkuha ng nutrina ng trigo. Kaya it needs to deepen the root. So ito po yung katangian ng wheat, kung saan dito natin makikita ang mga anak ng karya ng Diyos. Ang mga anak ng karya ng Diyos ay magpapapalalim ito sa salita niya. Deepen, no? So i-deepen niya ang kanyang ugat sa Word of God, at kaya ito'y tumitibay, though mayroong kasamang sacrifice, kasi dinitipin niya ang root So mayroong tinatawag na pagsakripisyo dahil nandun yung sagabal sa ibabaw. Samantalang yung tears naman ay nasa ibabaw lang. So shallow lang ang kanilang pag-unawa sa salita ng Panginoon. So why they became lost, even though may silang Biblia, mga religions na ito, pero hindi nila maunawaan yung mga malalalim na kahulugan ng salita ng Diyos sa Biblia, dahil nasa mababaw lang talaga ang kanilang pagkaunawa. Though they are propagating, mas mabilis lang lumago, mas marami sila, pero hindi po ibig sabihin marami ay totoo na, kasi ang Matthew 7 also ay nagsabi sa atin, verse 13 I think, na kung saan ang pinto papuntang tinatawag na kapahamakan ay o papuntang impyerno ay malawak, malapad at marami ang dumadaan dito. Ngunit ang pinto papunta sa langit at sa buhay na walang hanggan ay makipot at makiti din ang daan, at kunti lamang nakakasumpong dito. Okay? So, hindi po basihan ang propagation o pagdami ng mga membro ng simbahan o ng isang relihiyon na masasabi mong ito'y sa Panginoon na talaga, because kung titignan mo ang Biblia, nakikita mo dito na binanggit ng Panginoon na kunti lang at ang nakasumpong sa pintuan ng buhay at sa daan patungo sa buhay na walang hanggan, like the wheat. So makikita mo rito yung pagpropagate ng wheat ay hirap, pero tiyak na ito po'y nagbubunga, no? Dahil ito po'y nakapenetrate sa malalim sa salita ng Panginoon. Okay? Hindi natin pwedeng dayain, though at first kung makita mo medyo halos magkamukha po ito, pero ang bunga nito ay hindi magkapareho. So ang bunga ng mga anak ng karyaan ay tinatawag na the fruit of the Spirit: love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Okay? So yan po ang lalabas talaga sa mga anak ng karyaan ng Diyos, dahil po nariyan na po yung seed o binhin na tawag na everlasting life na nasa Panginoon sa Kristo, at ang spirit nito ay nabuhay na rin because of the power of the Holy Spirit na tinanggap ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoon sa Kristo, at nabuhay na ang espiritu nitong muli, at ito po yung magre-result or magbubunga ng bunga ng espiritu. So doon malalaman ang anak ng karyaan ng Diyos. And of course, ito ay nagpo-profess at nagpapahayag ng kaligtasan. Alam ng mga good seed o anak ng karyaan ng Diyos na sila ay talagang totoo, at mayroon tinatawag na assurance na sila ay uuwi sa langit, because they are the children of the kingdom of God. Pero itong tares, hindi nila alam. And sadly, ang sabi po ng Biblia, they will be bound and will be
throne sa tinatawag na furnace of fire. So papuntang hell po yan. Kaya dapat talaga masuri din po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, kung tayo po ba ay wheat or trigo or good seed, or baka tayo ay tares or damo na kamukha lamang ng trigo pero hindi talaga totoong trigo, kundi kamukha lamang counterfeit. Pero yun nga, malalaman na diyan yung bunga, no? Yung bunga. So try to examine yourself kung ang bunga mo ba ay nagresulta tulad ng bunga ng trigo, or kung ang bunga mo ba ay nagresulta ng bunga tulad ng damo na ito, na kung saan wala po itong pakinabang, because ang bunga po nito ay medyo itim and mapait, but yung trigo ay masarap at ginagawa po itong flour at ginagawa po itong bread na kung saan nagbibigay ng kabusugan at satisfaction. So ito po tumutukoy sa glory na ibinibigay ng mga anak ng kaharian sa Diyos. Nagkabibigay po ito ng glory sa Diyos at satisfaction sa Diyos, while itong tares wala pong pakinabang kanyang bunga. At ito po ay talagang maging ang puno, dahon at ang bunga ay susunugin lang talaga sa furnace of fire, mga kapatid. So ikaw mismo, dapat alam mo ito. So saan ka ngayon napabilang? Kung ikaw ba'y kabilang sa children of the kingdom, which is the good seed, ito po yung true church, or ikaw ba'y kabilang sa tares, sa damo na kamukha lang ng trigo pero hindi po talaga trigo, ito po ay kamukha lang, ngunit ang bunga nito ay hindi po tulad o magkatulad, at ang destination nito ay ito po ay nakadestined na itatapon sa apoy na nagliliyab ng walang katapusan. Na bago pa man mahuli ang lahat, kailangan maunawaan mo, kapatid, at masuri mo kung ikaw ba'y napabilang sa mga anak ng kaharian o baka ikay napabilang sa mga anak ng masama, or the bad seed or tares. So ang religion, binigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon to scrutinize, to examine kung ang religion ba na kinabibilangan mo is the Lord, or ang kinabibilangan mo ay hindi sa Panginoon. So kaya itong wheat and tares na parable magbibigay sa iyo ng wisdom na kilatisin mismo ang kinabibilangan mo ngayon, at malalaman mo ito una sa bunga. Hindi ba siya yung propagation, ha? Kasi una nga, sabi ng Biblia, ang tares ay malago po ito, madahon. So kaya makita mo mas mabilis itong dumami, ang lumago, ang bunga, ang dahon, pero wala nga lang pakinabang, kasi hindi naman po talaga ito papunta sa kaharian ng Diyos. Ngunit makikita mo ito, ang bunga nagre-result po na hindi po talaga nagkakaroon ng assurance of the kingdom of heaven itong mga bunga ng tares o ng damo or ng mga anak ng masama, dahil hindi po talaga sila sa Panginoon. Remember, sa katapusan ng panahon, magsasabi ang Panginoon, marami ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ngunit hindi lahat ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sino lamang makakapasok kundi yun lamang gumagawa sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Ano bang kalooban ng Ama na sa langit? Mababasa natin sa Biblia na ang kalooban ng Ama ay dapat ikaw ay sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na pinadala upang ikaw'y tubusin at iligtas, na kung saan walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. At sa ganung paraan, sabi ng John 1:12, ikaw ay magiging anak ng Diyos at magbibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. It is imputed, it is by grace. Kailangan mo lang gawin ay sumampalataya ng buong puso, and of course kasama na yung repentance at pagtanggap sa katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay naparito upang tubusin ka, upang bayaran ang iyong mga kasalanan. At ngayon, pagka ginawa mo na ikay sumampalataya sa Kanya, binigyan Kanya ng assurance na ikaw ay naging anak na ng kaharian, at kahit ano mo mangyari at any moment, anytime,
ikaw ay sa langit uuwi dahil ikaw ay anak na talaga ng kaharian. At kung hindi ka naabutan pa ng kamatayan sa pagdating ng rapture, ikaw ay kukunin ng Panginoon dahil ikaw ay anak ng kaharian, kabilang ka sa kanyang kaharian, kaya kailangan kukunin kanya sa rapture. Ngunit kung ikaw ay napabilang sa isang grupo o relihiyon na ito'y damo lamang o tears, so of course may iwan ka sa mundong ito at hindi ka makakasama sa rapture. So bago pa man muling lahat, suriin mo na ngayon kapatid kung saan ka napabilang. And that parable, and this parable, the parable to wheat and the tears, will give you wisdom. Hopefully, and I'm praying it will enlighten and open your mind para maunawaan mo ngayon ang kalagayan mo, kung saan ka napabilang at kung saan ka patutungo. God bless sa inyong lahat.